Good day everyone, I'm Inessa Paula Balderrama together with Myla Moralida, and we will be discussing about neo-behaviorism. Ano nga ba yung neo-behaviorism? Neo-behaviorism bridges the gap between behaviorism and cognitive theory learning. So, as we all know po, yung behaviorism, ito yung paggaya ng isang tao sa kanyang paligid o sa kanyang environment. While the neo-behaviorism, same lang naman po, ngunit ito ay ginagamitan muna natin ng ating pag-iisip bago natin gawin ang isang bagay. Yun po ang neo-behaviorism. Dahil nga po sa neo-behaviorism, iisipin po natin muna yung gagawin natin, no? Bago natin gayahin ng isang bagay na nakikita natin sa paligid natin o sa environment natin. For example, sa ating pag-aaral bilang estudyante, minsan hindi natin maiiwasan mapatanong bakit yung mga kaklase natin is nagiging aktibo sa klase natin. So, magtatanong tayo sa sarili natin syempre. Dahil nakikita nga natin yung kaklase natin na masipag siya mag-aral, madali siyang nakaka-cope up sa mga lessons, tatanungin natin siya kung ano ba yung sikreto niya o kung ano ba yung strategy niya sa pag-aaral niya. So, iisipin muna natin kung yung strategy ba na ginagawa niya is effective sa atin. Ganun po yung neo-behaviorism. So, iisipin muna natin kung okay ba yung strategy na yon bago natin gawin ang isang bagay. So, for our next slide, makikita natin dito yung working on maze. Meron ditong dalawang maze, yung maze A at maze B. Sa maze A, nagsimula ang start sa right side and yung finish is sa left side. Sa maze B naman, nagsimula ang start sa left side and yung finish sa right side. So, itong eksperimento na to ay ginamit ni Tolman at gumamit siya dito ng daga. And sa bawat finish, nilagyan niya ito ng pagkain ng daga. So, ang sabi po doon is yung daga, naghahanap siya ng mas shortest way kung paano siya makakapunta dun sa finish line. Kung sa maze A is na-solve niya, nakapunta siya sa finish line, ang sabi po doon, kapag nasa maze B na siya, mas madali niya nang masosolve o makukuha yung pagkain na nasa finish line. So, ano lang po yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tayo bilang isang mga tao, katulad din sa ating mga tao, mas naghahanap tayo ng shortest way kung paano natin magagawa ang isang bagay. For example, kung pupunta tayo sa school, 'di ba? Mas maghahanap tayo ng shortest way na mas mapapadali tayong mapapunta sa school. Another example, kapag naka-encounter tayo ng problema na same lang na-encounter natin sa dating problema, mas madali na nating masosolve yung problema na yun kasi mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. And for our next slide, ang neo-behaviorism ay naglalaman ng dalawang theory. Yung kay Tolmans and yung kay Banduras. So, una muna nating pag-uusapan yung kay Tolmans na purposive behaviorism. Other ng purposive behaviorism, we have goal-directedness, cognitive maps, latent learning, and intervening variables. So, pag-uusapan po natin yan isa-isa as we go on our discussion. Purposive behaviorism, it is also being referred to as sign learning theory and often seen as the link between behaviorism and cognitive theory. So, sign learning theory is the acquisition of knowledge through meaningful behavior. So, when we say purposive communication, from the word itself, purposive, tayong mga tao is nag-behave based sa ating purpose o sa goal natin. For example, sa ating mga estudyante,
nag-aaral tayo kasi may purpose tayo or may goal tayo na makapagtapos tayo at makakuha tayo ng diploma at magandang trabaho. So, in response, no, dahil gusto natin graduate, syempre, mag-aaral tayo ng mabuti. So, yun yung purposive behaviorism. For our first one, we have the goal-directed. He held the notion that an organism acted or responded for some adaptive purpose. So, naniniwala si Tolman na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pag-act sa particular na circumstances. For example, sa ating mga estudyante, sa mga previous nating school na napuntahan, no, at sa ngayong college na tayo, nung high school tayo, tas ngayong college na tayo, kung mapapansin natin na iba yung pagiging pamumuhay natin bilang isang college na. Doon na papasok yung adaptive purpose. Dahil may bago na nga tayong environment na napuntahan, mas malaking environment na, no, mas malawak na environment na, mas na-adapt natin kung ano yung approach ng bago nating school or ng bagong environment kung nasa saan tayo. At he believed that individuals do more than merely responded to stimuli. They act on beliefs, attitudes, changing condition, and they strive toward goals. So, kahit ganon, bago na yung environment natin, nandun pa rin yung beliefs natin, nandun pa rin yung attitudes natin, hindi pa rin siya nawawala. And syempre, yung goal natin na makapagtapos tayo ng pag-aaral. Even though, bago na yung environment natin, nandun pa rin yung goal natin. Pero, dahil nasa bagong environment na tayo, nakakapag-adapt ulit tayo ng bagong knowledge mula dun sa bagong school natin. So, next we have cognitive map. This is the tendency to learn location, signify that rats somehow form cognitive maps that help them to perform well on the maze. He also found out that organism will select the shortest or easiest path to achieve the goal. So, from the world itself, cognitive, ito ay involved ng ating mind or ng ating pag-iisip. And when we say map, it is how we learn the location. Tulad kanina sa experiment ni Tolman sa mga rats, sabi nga dito, 'di ba, no? Mas naghahanap yung mga daga ng shortest way para ma-achieve nila yung goal nila na makuha nila yung pagkain nila. Same sa pagpupunta nga tayo ng school, na dun tayo mas dadaan sa pinaka-shortest way na mapuntahan natin yung school dahil gusto ng mga tao, no, o iniisip ng mga tao kung ano yung shortest way or easiest way na makapunta sila sa goal na gusto nilang gawin. So for our next one, we have the latent learning. It is a kind of learning that remains or stay with the individual until needed. So it is learning that is not outwardly manifested at once. So according to Tolman, it can exist without reinforcement. For example, sa ating mga estudyante, we have a stock knowledge, di ba? Every time na mag-start yung mga klase natin, nagkakaroon tayo ng pre-test to test kung meron ba tayong natutunan for our previous studies. And dun sa stock knowledge na yun, di ba, no? As the time goes by, magkakaroon tayo ng mas malawak na knowledge about that. Another example, sa 2 years old na kakahawak niya lang ng remote for the first time. So, syempre, wala pa siya masyadong alam doon talaga. Hindi niya pa kabisado yung remote. Pero, alam ng bata na para sa TV yung remote na yon. And as the times goes by, kapag palaki siya ng palaki or nagkakaroon siya, padagdag ng padagdag yung edad niya, mas lumalawak yung kaalaman niya about that remote. Na
hindi lang basta para sa TV ang remote, meron din siyang parts na pwede mong pindutin yung volume, up, pataas at pababa, channel, pataas at pababa. Yun po yung latent learning. Remains or stay with the individual until needed. So, let us proceed to our last Tolman's key concept. We have the intervening variables. So these are the variables that are not readily seen but serve as determinants of behavior. So Tolman believed that learning is a mediate or influenced by expectations, perceptions, needs, and other internal or environmental behavior. So dito sa intervening variables, nagkakaroon tayo ng expectations wherein it affects on our behavior. For example, again, sa ating mga estudyante, gusto nating makapasa o nag-expect tayo na makakapasa tayo sa examination natin. Pero, syempre, in order to makapasa in that exam, kailangan nating mag-review para makapasa tayo sa exam na yon. So, para ma-goal natin o ma-achieve natin yung expectations natin regarding sa exam na yan, dapat mag-review tayo o gumawa tayo ng action para matupad talaga natin yung goal natin na makapasa tayo sa exam. For our another example, yung experiment on rats sa hunger ng mga daga, Dahil gusto nga nila ma-finish yung nasa maze, ginamitan nila ito ng cognitive maps nila kung saan inisip nila ng mabuti kung ano yung mas shortest or easiest way na mapunta sila sa finish line. And during that, habang ginagawa nila or susolve sila ng maze, nag-expect yung mga daga na once they finish the maze, is yung hunger nila mapupunan, Dahil, alam nila na sa finish line, meron silang makakain. So, dun po papasok yung ating influence by expectations. So, kailangan mo munang gumawa ng act in order yung expectations mo is matupad. So, for our last, mag-iiwan lang po sana ako ng isang kataga. Please disregard the Tolman's key concept. Di po siya kasama sa key concepts ni Tolman's. Nagkamali lang po dyan sa pag-edit. And ang iwan po ko pong ang taga is that reinforcement is not essential for learning. Although it provides an incentive for performance, ang ibig sabihin lang po nito, example sa mga bata, we don't need to force them to learn something. Dahil naniniwala po ako na ang mga bata, magle-learn pa rin sila on their own. Kaya minsan tayo, mas nagugulat tayo na kaya palang gawin to ng isang bata. So, example din po sa rats, they acquired knowledge of the way through the maze in the absence of reinforcement. Nung ineksperimentohan naman sila ni Tolman, hindi naman sila finors, na dito ka pumunta, dyan ka pumunta. So, yung knowledge, yung mismong rats, yung nag-acquired ng knowledge para makapunta siya doon sa finish line. So, yun lang po. And for our social learning theory by Albert Bandura, it will be discussed by Myla Moralida. Good day everyone, my name is Myla Moralida. For our next discussion or topic, we will going to discuss the social learning theory by Albert Bandura. So, social learning theory is also called observational learning, wherein ang isang tao ay natututo base sa kung ano yung nakikita niya sa surroundings and sa kung ano yung behavior na ipinapakita ng mga tao ay siya naman niyang na-imitate or nagagaya sa sarili niya. Social learning theory is pagkatuto natin sa kung ano yung nakikita at naiintindihan natin o na-observe natin sa paligid.
Dito sa social learning na to, hindi lang natin matututunan yung idea ng imitations, but as well as what will be the result of something that we will going to imitate. Okay, kung ano yung magiging resulta, kung ano yung mangyayari or impact nito sa atin. Kasi, as we all know, imitating one's behavior is depends. Okay, may mga mabubuting mga behavior na pwede natin talaga na gayahin, and meron naman na ugali ng ibang tao na alam natin na hindi maganda, ganun. Basta sa kung nasaan tayo, kung ano yung surroundings na nakapaligid o bumubuo, ay siyang magpapakilala o siyang huhubog sa kung sino tayo. We learn not only how to perform a behavior, but also what will happen to us in a specific situation if we do perform it. Malalaman natin yung resulta, each imitations na pina-perform natin within the society or within the environment that we belong. Okay, for the next slide, we have here the 4 types of observational learning effects na pagtutuunan natin ng pansin dito sa theory na to. Okay, we have the first one, inhibition. Inhibition is referring to something we learn, but we chose not to do that thing. Or basically, we control ourselves to control something that we know has a punishment or negative impact to ourselves. And so this inhibition naman, it is referring to lack of self-control, kakulangan sa control sa sarili na magawa yung isang bagay. Kung dito sa inhibition, nakokontrol natin, na alam naman natin na mali. Dito sa disinhibition, we are not that well-controlled sa sarili nating kinikilos. So, makikita natin sa disinhibition na merong kawalan ng ideya. Kawalan ng ideya na mapunish or maparusahan or mabigyan ng warning ang isang tao dahil walang nagpapunish or walang sino man na nagbibigay ng warning sa kanya. Disinhibition is kasi may kulang doon sa model na nagpapakita na sana masama yung bagay na yun. But dahil sa walang nagpipigil or walang nagsisita sa ginagawa niya, ang makikita or maiisip ng isang tao na nag-o-observe is tama lang yun. Tama lang na gawin yung bagay na yun. Kasi kung babalikan natin yung inhibition, pinipigilan niya lang kasi yung sarili niya dahil may nakita siya or na-observe niya na mayroong kalakip na punishment yung isang bagay. But kung dito, sa inhibition, kung wala siya nakikitang punishment, the probability is higher na ma-acquire ng isang bata na sisimula pa lang matuto. Dahil kung ano yung nakikita niya is siyang magiging model and ma-acquire or siya mismo ay tutulad or gagayahin niya yung behavior na nakita niya. Kaya dito, facilitations, to be prompted to do something that is not ordinarily done because the insufficient motivations. So, dito naman sa facilitations, tinutulungan tayo rin as a person to facilitate the other people na turuan sila kung ano yung tama at mali based sa kung ano yung na-observe nila sa kanilang paligid. Okay? So, facilitations or facilitate other people or the smaller one is important so that they will learn properly. Malalaman nila kung ano yung they will distinguish or they will learn what is the difference of the behavior and what will be the results of doing it. Kailangan ng motivations, kailangan ng knowledge and support or guidance sa mas nakakataas para yung mga batang ito ay matuto kung ano yung tama. At dito sa observational learning, to learn a new behavior patterns by watching. Na nabanggit naman natin kanina, natututo ang isang tao o isang bata by means of observation. So, doon siya natututo, doon yung nagiging model niya. It's either personal niya nakita yung isang pangyayari, kaya ginaya niya. Pwede rin naman na nakita niya sa movies or palabas sa television or kahit anumang gadget or any other source of information or media. And pwede rin naman sa mga
animations or mga cartoons na napapanood niya. Dahil whatever he will see and the surroundings will reflect on who he is or who he will become. The environment and the people that surrounds a person is very important on the learning and the behavior of one's identity or one's personality. Another example is that kapag ang isang bata ay lumaki sa environment na mabuti. For example, sa kanyang family, nakikita niya sa mga magulang niya yung pagmamahal, kapatid na nagtutulungan, so on and so forth, then the probability of that positive behavior will come to a conclusion na yung batang yun is mai-imitate niya yung ganong klase ng kabutihan or behavior na nakikita niya sa loob pala ng bahay or sa pamilya niya mismo. Kung nakikita niya na ang magulang niya ay nagtutulungan, so the probability of the person or a child is mai-imitate niya na tutulungan niya rin yung ibang tao or tutulungan niya yung kapamilya niya tungkol sa particular na bagay. Well, sa kabaliktaran nito, kapag ang isang bata ay lumaki sa pamilyang magulo kung saan nag-aaway ang magulang at nag-aaway din yung mga magkakapatid or nagbabatuhan ng masasamang salita, the chances to the child to learn is the negative one. Magiging masama or mararamdaman at may isip ng batang yun na dahil sa ginagawa to ng family ko or ng mga magulang ko, tama lang din na gayahin ko sila. Okay? Kasi yun yung nakikita ng mga bata. So, tayo mismo is nagiging model sa kung ano yung magiging behavior nila. So, it is very important para hubugin ang isang tao is kung sino tayo, kung ano yung behavior natin sa harap nila, is siyang mai-imitate nila and magiging sila rin in the future. We have next one is the general principle of social learning theory. Okay. Number 1, people can learn by observing the behavior of the others and the outcomes of those behavior. Ayan na. Kaya napakahalaga ng observations ng mga bata or tayo mismo dahil doon nagiging model sila and nabubuo yung pagkatao ng isang tao doon pa lang sa kung ano yung nakikita niya sa surroundings. Dahil tinuturuan na siya doon pa lang or sa family niya pa lang kung ano yung tingin niyang tama at sa kung ano yung tingin niyang mali by means of the reinforcement or the absence of it. Okay? So next, number 2, learning can occur without a change in behavior. So yung sa inhibition na nabanggit natin kanina is hindi mo man ma-imitate na gawin yung masamang bagay dahil may nakita kang reinforcement or may nakita ka na punishment after that scenario, hindi mo siya gagawin. Natuto ka na i-control yung sarili mo para hindi ka mapahamak or mapunish dahil sa ginawa mo. Number 3, cognition plays a role in learning. Cognition, ibig sabihin nito, yung isip, paraan ng pag-iisip or learning ng isang tao. So, kung paanong ipinapakita ng mga model sa paligid is yung behavior, ang reflect nun sa bata is ang may isip niya it's either good or bad. Yan. Doon natututo yung isang tao. 4, social learning theory can be considered a bridge or a transition between behavioristic learning theories and cognitive learning theories. Sa social learning theory, sa pakikita natin or pag-observe natin or ng mga batang to sa paligid nila, ayan, nagiging bridge siya or nagiging sangdaan para ma-develop yung sarili mismo nilang behavior and yung paraan nila ng pag-iisip or pagde-decide or to give a decision within a particular scenario or event. Next, how environment and punishes modeling. So, okay, people are often to reinforce for modeling the behavior of others. Bandura suggested that the environment also enforce modeling. Ayan, nabanggit ko na kanina na sa paningin ng isang bata na nagsisimula palang matuto, ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsisilbing model. Yan. So, this is several possible ways. Number 1, the observer is reinforced by the model how to be a good leader at school. Number 2, the observer reinforced by a third person. The observer is
o yung mismo nag-observe, or best example natin is bata. Yan. Ang third person na tinutukoy dito is yung mga tao na nakikita niya. Okay? Yun yung nagiging model. That is the third person. Na kung makita ng observer o ng batang ito na mabuti yung ginagawa ng mga models o yung mga character in front of him, ayan. So, doon siya natututo sa mga third person, sa third person na yan. Number 3, the imitated behavior itself leads to reinforcing consequences. Whatever the behavior that imitate by a person, it depends to the consequences that supported by the said behavior. Okay? So, nakaangkla yung pag-uugali or behavior sa kung ano yung magiging resulta nito. Okay, number 4, dahil nga doon sa consequences na provided by that particular behavior, na apektuhan nito yung understanding and learning ng isang observer or ng isang bata. Dahil kung masama yung nakikita niya, the probability of imitating that kind of behavior is malayo, or hindi niya, or kokontrol niya yung sarili niya na gawin yung ganong klase ng pag-uugali. Okay? Kasi naka-observe siya sa kung ano yung kahihinatnan nung gagawin niyang behavior or pag-imitate. So, it's either a punishment or reward yung magiging resulta ng pag-i-imitate niya. So, next, we have here the cognitive factors in social learning. So, number 1, learning without performance. So, through observation and actual imitation. So, doon natututo yung isang tao o isang bata. Number 2, cognitive processing during learning. Attention. Attention is the key to learning. Kapag nakuha ng isang bagay or ng isang tao yung attention niya, so kung ano yung na-observe niya sa paligid, doon siya nagsisimulang matuto and ma-process sa pag-iisip or sa kaisipan niya kung ano yung nangyayari at kung ano yung mga dapat niyang tularan or gawin. Expectations, yung consequences, yung maaaring mangyari kapag na-perform yung isang pag-uugali or behavior. Number 4, reciprocal causations, the person, behavior, and environment. Number 5, modeling. Live models and symbolic models. When we say live models, tao. Kapag symbolic, siguro yung mga pangyayari. Dito magagamit yung kakayahan ng isang tao to decide on what he or she will going to do in such kind of an event. The next is behavior that can be learned through modeling. So, first bullet, many behaviors can be learned at least partly through modeling. So, natututo tayo based on what we observe and what are the models that surround us. So, yun. Doon tayo natututo na imitate natin. Then, aggression can be learned through models. So, as we all know, hindi lang naman yung good sides or good behaviors yung pwede natin ma-imitate, but as well as the negative sides or the negative kind of behavior. Kaya napakahalaga talaga na sa paghubog or sa pagpapalaki ng isang bata is yung magandang klase ng environment, okay? Dahil whatever the model or whatever the behavior that you will act in front of the child will imitate. Okay, magre-reflect yun sa kanya. May isip niya na tama yun or mali. Okay, ganon. Then, moral thinking and behavior. Moral behavior. So, ayan, nakakatulong pa rin naman yung alam na natin na tama at mali. Yan. Based sa observations natin, nakaka-apekto pa rin siya na kung gagawin mo yung isang bagay, ano ba yung magiging consequences nito? Na tama ba to or mali ba to kung gagawin natin? So, ganun siya. Moral thinking and moral behavior are influenced pa rin. Then, moral judgment. Yan. Depende sa kung ano yung tama at mali is i-judge natin or magdadesisyon tayo na gawin yung isang bagay. We have here the 4 elements of observational learning. We have here the attention. Siyempre, para matuto ang isang bata or isang tao, kinakailangan
na mayroon siyang attention sa isang bagay para matutunan niya. Okay? Ganon. The retention to encode the behavior in the memory. It is a kind of process to the cognitive or cognitive. It is a kind of cognitive process wherein napoprocess sa utak natin, napoprocess na yung information or yung behavior na nakikita natin. Wherein doon natin siya natututunan or doon tayo natututo ng mga bagay na dapat nating malaman. Retention. And then, production to actually perform the behavior observed. Sa pagpa-perform na mismo na kung ano man yung natutunan mo. And 3, observational learning. Force that drives one to act. Observational learning. Last but not the least is the 3 forms of reinforcement. Ulitin natin na reinforcement is yung pagkilos mo in a positive way, may nagawa kang maganda, and then ang resulta o yung magiging bunga ng ginawa mong mabuti is mayroong reward. Okay? May mabuting pakikitungo or tunguhin yung ginagawa mo. So, ayun yun. So, meron tayong tatlo dito. We have here the direct reinforcement. So, dito, it is referring to the an observer na nai-imitate niya or nagagaya niya yung nakikita niyang model regardless kung ano yung pwedeng maging reinforcement o punishment na makukuha niya mula sa ibang tao. Then yung vigorous reinforcement naman, tumutukoy to sa anticipations or yung sa inaasahan ng observer na magiging resulta doon sa gagawin niya in a positive way na kung gagawa siya halimbawa ng tama o ng mabuti, so inaasahan niya na mayroon siyang gantimpala or prize na makukuha mula rito. And then ito naman sa self-reinforcement, ikaw mismo na observer sa sarili mo yung gumagawa ng idea na kapag nagawa mo isang bagay, ito yung makukuha mo. Or kapag hindi mo ito kinuha or ginawa, ito din yung makukuha mo. Kumbaga, ikaw na mismo yung nagbibigay ng standards na ifa-follow mo kung ano yung mangyayari sa'yo in the end. And that's all for today. Maraming salamat sa pakikinig nyo, and we hope na meron kayo natutunan within this topic.